Kabalo ba mo sa sekreto para sigurado gyud nga dunggon sa Ginoo ang inyong pag-ampo? Kay balo mo wala. Mao ni ang gitug-an karon sa ebanghelyo. Kanang mag-ampo ka nga doon na kay kauban. Duha or tulo, mas daghan, mas maayo. Nganong sigurado mang dunggon sa amahan, dunggon sa Ginoo, ang maong pag-ampo. Kay kung mag-ampo day ka, nga doon na kay kauban, si Kristo kuno muuban ninyo ampo. Imagine. So dili na kamoy nag-ampo, si Kristo na. Niabay lang mo niya. So this is the power of hearts united in prayer. Muna, nang din sa Ebanghelyo, iklaro ni Kristo ang kaimportante to reconcile, to be in communion, to be in good relation with one another. Kaya unsa man nimo pag-ampo gudon na kay kauban kung kontraryo nimo halos tanan. Ilan sa imong balay, kontra nimo imong bana, imong anak, imong mga silingan. Di mo mag-ampo nga dungan. Baingon jud ka nga bahala mo diha iya tag kaluwasan. So dili day na mao. Dili day iya og kaluwasan. Maghiusa day ta sa pagpaningkamot alang sa atong kaluwasan. And how to do that? That in practicing community prayers, we also strengthen our relationship with one another. May namdom ko sa una, doon namin kanang sa balay, magrosaryo gyud kada kadlawon, kining devotion ba sa Birhen sa Fatima. Magrosaryo makadlawon. So matag yung tibok pamilya. Kung sa una, magbagulbog yung ko bata pa ko kay kapoy kay imata, no? Alas 4 ka daw, nami kay ikatulog. Dayon, pagka-gabi inapod, pagkahapon, doon na po yung Black Rosary, kanang bulan sa Oktubre. Magsuroy-suroy sa laing mga balay. Nga, ganahan ko ato, kaya kung dayon magdala o crucifix, then mag-lead po ko prayer. And ikahuman sa rosaryo dito sa kada balay, kaon day binignit, hayahay kaayo, no? Sakto jo kay kog share, kay apel ko kuan, kanang ampo. Pero ang nahitabo ato mga igsuon nga dunay ingon ato nga klase sa prayer, lig-on kaayo among relasyon sa mga nagsilingan. Wala gyoy espesyal nga pagkaon sa usa ka balay nga dili mo tilawan sa kada silingan. Kanang nay mag-ihog manok, katilaw yung silingan kay hatdan man. Kanang naay mo abot mo larga gikag Manila. Diba kanang mo larga sa una gikag Manila, kana bang mo uli gikag Manila. Ya mo pakya og motor cab gikan sa Pantalan, kanang atos motor cab dili makita, puro biskwit. Diba daghang kay dalang biskwit kay nga naman. Inig abot dito ipanghatag din na sa mga silingan. Ako gani sa una sa Manila mo ko nag-eskwela sa ako ang theology. Magproblema ko inig uli kay makalimot man ko magpalit og biskwit sa Manila. Anya muli ko sa mo problema ko kay sus pangitaan ko biskwit. So palit lang ko des dipolog sa Baliser. Pag uli na ko sa mong baryo, hatag di ko sa masilingan, lipag isla. Lami kay sa biskwit gikag Manila. Sa Baliser da ito. Pero ang punto ani mga igsuon nga dili man ang gihatag. Kay pila ro ng biskwit niya. Pila ro to usa ka yahong gamay nga kanang karning manok or unsa pa mga sudan. Pero kana bang the thoughtfulness na kabahin sila, doon na may connection, doon na may relasyon. So mao ni ang iklaro din ni Kristo that this is the life of being a church. Nakitang tanan, we belong to the one body of Christ. Muna nga, ang mahal nga Birhen Maria, bisag tuon na siya sa langit, laagan kayo. Malong ba mo kinsay nagpuyo sa langit nga perting laagan na gihapon? Si Mama Mary. Imagine tuon na siya langit, matup siya Fatima. Matubos siya Lourdes. Mga lugar man nga, nagpakita siya dito. Ato siya Medjugorje. At pakita siya sa Saragossa, dito ni Santiago, Birhen sa Pilar. Ug uban pa mga apparitions. Maglaag-laag si Mama Mary. Para asa man ang iyang tawag, sama sa Fatima, kanang mga conversion of sinners. Kanang mubiya ta sa atong mga sala. Aron ang atong relasyon, aron ibalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Because when we are reconciled with
with God, sama sa ingon sa Ebanghelyo, na whatever, kung unsa inyong gidili din sa yuta, idili usab sa langit. This is about reconciliation through the sacrament of confession, na pinaagi sa atong pakig-uli sa Dios. Nakig-uli usab kita sa simbahan. Kana mo makasala tang mga igsuon. Wala raman ka nakasala sa imong nasad-an. Nakasala po ka batok sa simbahan kay part man ka sa usa ka lawas. Munang doon na gitay concern sa kada usa ng mga Kristiyanos. Kaya nga naman, kung maunsa na siya, maapil man ta kay usa man ta kalawas, usa man ta kasimbahan. Munang doon na bitaw kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Unay buti pasabot diri, na kung doon ay usa ka tawo nga makasala, doon na tayo concern. We will do everything. We will find ways, be creative, unsa pa diya itong mga pamaagi, exhaust all means para kanang tawanan mabalik sa atong katilingban. Kung dili pag yun siya, grabe kay diri. Treat him like a Gentile or a foreigner. Unsa may meaning ani? Treat that person with mercy. Pasensyahan, dawaton. Ingon anak magyud ay siya, ato na lang siyang dawaton, ato na lang sabton. O anak, dili gyud biyaan, dili isalikway. Katabitang dunay nakasala no sa giludan niya ang giludan niya tong simbahan dito sa Jimenez. Nya gikuan siya persona ng gatay, hilak-hilak siya. So kana pud siya reminder po na sa makasasala. Na kanang makasala ta mga igsuon, there is always a consequence. Tanawa si Moises, kabuutan kay niya, namatay matuod siya 120 years, pero wa siya kasulod sa promised land. Kaya nga naman, nakasala man siya. So dili pod na pwede nga kung makasala ta, murag wala na lang. There is always a consequence of our sins. Sin brings its own punishment. Una nga ingon ang Birhen dito sa Fatima, ang Birhen Maria, nagtugan ka nato, nga daghang na impyerno, kay walay pag-ampo. So kana dayong mag-ampo ta mga igsuon. Dili lang na pag yaba-yaba, magmay ka Maria po na ko sa grasya. Inon-on ni pusa kay na iring po na ko sa grasya ginawa na kanimo. Bulan santam da inahan ka sa Dios. Akuan ipalunga ang kuan dito. Dili na ingon anak ng prayer. Kana dayong mag-ampo ta, gahuna-huna ta sa ubang mga tao, sa mga makasasala, that they will be converted, that we may be one as church. Mo day meaning sa prayer, kung wala mag-ampo, daghang maimpierno. O man ibuti pasabot ana, we have to pray for sinners. Kay kana ang Birhen Maria nagsugo kan nga daghang na impierno kay walay pag-ampo. Kisa may walay pag-ampo katud ang sinner, katud ang mga dautan nga di nagbangyot to sila mag-ampo. Bitang wa na musimba, wa na mag-ampo. So kisa mo day mag-ampo, kita man na mag-ampo para nila for the conversion of sinners. Na kung doon na mo'y kasukan o doon na makasala ninyo, siya day number one ngay ampo. Kung na mo'y makita nga sinner, diha, kauban yung opisina, maramak is nga tanan, kurakot ka ayo, o na diha, nagkabit-kabit na diha, ayaw ilibak. Ayaw isulti itong, kabalubakang ka na siya ko. Okay, bigawan mo kaya, bigawan sa una na. Dili ingon na di ay, imo inigsimba nimo imong dadon din diri, Lord, ang akong kauban sa opisina, katul maka ay Lord, bigaon kaayo. Nagbudhi siya si Ambana. Ako siyang iampo ni mo, Lord. Ayaw tahan siya pasabi. Ana, di ay. Kasunod ka na inyong mga baba, pitkin na akong magtabi-tabi mo ng mga maot. Diri sa Adoration Chapel, ng misa, iampo na ito. Kung na ingon sa Fatima. Sa katapusan, mga igsoon, doon ako'y trivia. Kini di ay kining Birhen sa Fatima, nagpakita mo yung mga bata. Kanya, sa wala pa magpakita ang Birhen, gi-prepare ang mga bata. Gitudluan sila og prayer sa anghel. Ang anghel mo'y nagtudlo og prayer. So the importance of prayer. Unya, abi ninyo, unsay ending sa diyang na-master nila ilang prayer. Unsay gibuhat sa anghel, kanang angel of peace. Na makaadto bitaw magpatima, naa dito ang apparition sa angel. Unsay gimo sa anghel, gipakalawat sila. The Eucharist.
is the peak, the culmination of all our prayers. Muna, kung sa atong pagpaningkampon nga maluwas ang usa ka tawo, mabago ang usa ka tawo, tad-o nato sa Eucharistia. Ug mao kini ang nindot kay gipadayag sa Fatima. Amen.